Magandang oras mga katiyat, sa ating episode ngayon ay tungkol sa Marcos Gold Recovery. Recovery ng Yamashita Treasures. Ito ay nangyari sa Surigao. Surigao City mismo, dito sa lugar ko, at yung tagapamahala ng na-recover na treasure at ang nag-escort nito ay taga rito rin sa amin na Colonel, sabi ni the General Macanas ang nagsabi na nakausap niya yung Colonel na tagapamahala ng gold bars dito sa Surigao. So sigurado kung na-recover yun dito sa Surigao ay mga taong nasa 1975 to 1980s. Kasi 1986 deposed na si Apo Lakay, kaya siguro 1980s, 1976, ganyan ang mga taon, 70s to 80s nang ma-recover. Meron nga akong sa tuktok ng bundok na mataas, nakadungaw sa Surigao Strait, ay merong mga ammunition boxes na lata-lata na walang mga laman. Kaya baka yun. At dito sa bidyong ito ay papatunayan ni The General na totoo ang mga recovered treasure na ito. So ito na, atin na pakinggan ang The General para sa kanyang mga salaysay sa Marcos Gold na narito sa Surigao noon at iba pang mga Marcos Gold sa Pilipinas na na-recover. So, yun po, nagkakatagpi-tagpi na ang mga kwento. May isang subscriber nag-comment sa vlog ko tungkol sa Marcos Gold sa Surigao, dito sa amin sa Mindanao. Merong isang army colonel, kilalang kilala, hindi ko na lang banggitin ang pangalan. Siya daw ang tagabantay sa mga gold bars na nakuha ni President Marcos sa Surigao. Okay, so nakuha na. Pinantayan, transport. Ang ano daw ng army colonel nito, hindi man lang siya binigyan daw ng kahit isang gold bar. Kailang, in return, mayroong mga pabuya, Benefits. mga benefits. Kaya happy siya. Kasi, hindi ko na lang banggitin ano yung mga pabuya in return. Kaya lang, siya daw ang nag-escort, siyang namahala sa mga gold bars na nakuha sa Surigao. Talagang napakaraming gold dito sa Pilipinas na dinala ni Yamashita. And marami doon nakuha ni President Marcos kasi sundalo na siya nung panahon ng giyera. Intelligence officer. Marami siyang kontak. At saka nung bago siya nagpresidente siguro, nakahukay na siya kasi gold trader siya eh. Negosyante ng gold. Maybe yung mga treasure hunter nakukontak ni Marcos, nabibili niya. Kaya, yumaman siya bago siya naging presidente. Kaya yung Philippine Free Press na magazine na article, 1963, bago siya nagpresidente, ang article doon, Ferdinand Marcos, the third Richest. country in Asia. Bars, yung Taliano case, abogado siya ng Taliano family, plus yung pare, may commission siya doon, plus yung mga nakuha niya sa Yamashita Treasure, pagiging abogado niya, negosyante siya, yun na. So, lalo akong naniniwala ngayon na there is really Marcos Gold, yung revelation ni First Lady, yung interview ni Mel Chanco, nakita yung mga certificates na namangha si Mel Chanco to isang papel lang yan, isang dokumento, $240 billion. Are you willing to share it to the Filipinos? Sabi ng First Lady, not only the Philippines, the rest of humanity. Wow! Totoo yan. Alam ko na na-recover ni FM ay merong 3 site na Emperor Treasure Burial Site. Isa yung barko na nasa Manila Bay, malapit sa Batangas, yung barko na Wachi Maru na barko, kung saan ang kanyang treasure hunter ay si Olof Jansson ng Sweden.
na merong psychic power, makakita ng aura of gold kapag marami. Kaya yon, tinuro ni Olaf Johnson na diyan kayo sinisid ng mga scuba divers, at nakita nila yung barko na Maruwatsi yata yon, pangalan ng barko, na may lulan ng napakaraming gold bars. Pangalawa ay ang sa Teresa in Quezon. Ang treasure hunter naman doon ay si Rob Curtis or si Bobby Curtis, isang Amerikano ang kanyang treasure hunter. At mismo si Bob Curtis ang nagsabi na nakita niya 7 truck na may lulan na mga boxes inside sa Teresa Tunnel. Yun, inukay nila yun. Pero wala nang, hindi pinapalapit yung si Rob Curtis. Hindi niya nakita ng close up ang mga gold bars na yun, kasi hindi siya pinapalapit ng mga sundalo. Mga sundalo kasi yung naghukay, yung tinatawag na the Soldier of Fortune, supervised by General Fabian Burr. At ang pangatlo na site na na-recover ni FM ay yung sa Fort Santiago, yung sa flagpole daw, nakuha rin doon. At meron pang ibang mga mga burial site na nakuhaan daw. Example tong sa Surigao ngayon. So ito yung pang-apat. So sa ganyan lang kadami, kasi ang isang bunker ng Emperor ay merong 30 tons of gold bars. Hindi kasama yung mga giveaway na nasa 2 o 3 hiwalay na pagbaon sa isang treasure site. All in all, mga nasa ang buong bawat isang Emperor Treasure Burial Site ay merong, kasi ito, typical, halos pare-pareho ang disenyo at ang dami ng nilalagay. So nasa 40 plus tons ang bawat treasure site ng Emperor. 175 treasure site yan. Merong 7,000 metric tons of gold. So i-divide nyo sa 170. Yun ang lalabas na laman ng bawat treasure site. So sa estimate ko, mga 40 tons ang bawat treasure site. So merong nakuha si FM dito, sa alam lang natin na 4. So 40 times 4 is 160 tons. Napakarami na yan, 160 tons. Kaya sobrang yaman nga. Sabi nga, the third most richest man noong 1963, si FM. Totoo yan. Okay, tapusin na natin ang video with the general. I'm sorry, may mga ibang subscribers na huwag kayong mag-speculate, sinasabi. No, I am not speculating. Nung una, ayokong maniwala, but things are now nagtatahi-tahi na nagpapakita na mayroon talagang kayamanan ng mga Marcos. Hindi nila ninakaw. Sila ang ninakawan. Ganun ang statement ni First Lady. Sila ang ninakawan. So maraming mga bangko yata ngayon na parang ayaw nilang i-release something like that. Hindi nila makuha. So sila ang ninakawan. Oh, so amazing. Anyway, yun lang. Bahala kayo kung maniwala o hindi. Basta naniniwala ako dito sa subscriber na tumawag sa akin. So, sabi niya, yung nakita mo sa US Treasury, Federal Bank, totoo, sabi niya, dahil nakita ko yung gold certificate mismo noong 2004. Okay, so yun lang po. At maraming salamat sa iyo, General, sa iyong mga salaysay tungkol sa nalalaman mo sa Marcos Gold. At sa mga bago pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi kayong updated kapag meron tayong mga uploads. At hanggang sa muli, ako'y magpaalam na, sana nasa mabuting kalagayan ng lahat.